Sa nakaraan natin video, nakilala natin ang pangatlong anak ng pamilyang Dimitri na nag-aaral siya mula sa Akademya ng Cairo. Pagkatapos ng digmaan sa Southern Front nakarating na ang mga bida natin sa kabisera ng Cairo at sabay silang sinalubong ng mga tao sa kanilang tagumpay. At humiling ang ating bida sa hari na buksan ang mga labanan ng ranker upang malaman niya ang kanyang mga limitasyon. Tingin ni Count Fabius kahit na ang lahat ay nakatuon lamang sa ating bida, ngunit ang katotohanan ng nalaman niya sa mga tauhan na sumusunod sa kanya ay may natatanging talento rin. Dahil kung makukuha niya sila, tiyak na matutuwa si Marquis Benedict sa kanya. Lalo na si Chris, siya ay may isang talento na tatanggapin ng kahit na sinong maharlika sa kabisera ng Cairo ng bukas palad. Kung hindi niya lang pinuntahan ang Southern Frontline, hindi niya malalaman ang bagay na iyon, na sila ay talagang karapat-dapat na rekrutan sa kanilang panig. Kung magagawa niyang dalhin si Chris at ang iba pang mga tauhan ng ating bida sa kanilang panig, baka makuha niya agad ang tiwala ni Marquis. Samantalang nagsasanay si Chris sa paghawak ng espada niya, nasa isip niya noong una niya siyang nakilala niya ang kanyang young master, talagang abot kamay niya lang siya. Kaya't akala niya malalampasan niya kaagad ang kanyang young master balang araw. Ngunit narating na niya ang ibang dimensyon kaysa sa kanya. Lalo siyang nagulat noong laban niya kay Butler na isang 5-star aura swordsman. Gusto niya malaman kung paano naging posible ang lahat ng iyon sa kanyang young master. Pero habang sinusundan niya siya at inoobserbahan mula sa likod, nakaranas siya ng napakalaking paglago ng kapangyarihan niya sa loob ng huling 6 na buwan na kahit siya ay hindi makapaniwala. Kaya napag-isipan niya na hindi siya dapat huminto na magsanay sa kanyang young master. Dahil seryoso siya sa kanyang layunin na malampasan ang kanyang lord na si Roman balang araw. Nakita ni Count Fabius si Chris na nagsasanay sa paghawak ng espada, sinabi niya na didiretsuhin niya siya sa sasabihin niya. Gusto niya siyang rekrutan sa kanilang panig, dahil kung lilipat siya sa kanila. Hindi pa tapos magsalita si Count Fabius tinanggihan na siya ni Chris. Pinilit pa din ni Fabius sa kanya na ito'y isang pagkakataon na lubusang magbabago sa kanyang buhay. Kaya nagtataka siya sa kanya kung paano siya makakatanggi ng hindi man lang naririnig kung ano ang kanyang iniaalok. Tinanong niya kung ano ang problema niya. Kung pera ba ang hanap niya, magbibigay sila ng sapat para hindi na sila magkulang ng pera habang buhay. Kung kasikatan ang gusto niya, magkakaroon sila ng marangal na posisyon kung saan maaari siya maglingkod kay Marquis Benedict, na siyang tunay na makapangyarihan sa central government. Sa anuman ang gusto niya sa kaharian ng Cairo, walang hindi nila maibibigay sa kanya, pero si Chris ay walang interest sa mga sinasabi niya sa kanya. Sinabi ni Count Fabius kung nag-aalala si Chris na ang kanyang kilos ay mukhang pagtataksil sa kanyang young master, hindi niya na kailangang mag-alala tungkol doon. Dahil sa huli ay lilipat din siya sa kanilang panig ng Marquis ng Cairo. Tinanong niya sa kanya kung ano ang problema niya kung siya ay mauuna lang. Tinanong ni Chris sa kanya kung sigurado ba siya sa sinabi niya sa kanyang young master na magiging tauhan siya ni Marquis Benedict. Sinabi niya na ganun talaga na ang natural na takbo ng mga pangyayari. Dahil walang sinuman sa Cairo ang makakatanggi sa isang taong kasing lakas niya. Tingin ni Chris kay Count Fabius na wala pa din siyang ideya kung ano talaga ang ugali ng kanyang young master. Dahil base sa kanyang nakikita hanggang ngayon sa kanyang young master, siya ay isang tao na hindi kailanman yuyuko kanino man. Sinabi niya sa kanya na kahit ano pang alok ang bibigay niya sa kanya, wala siyang balak na iwan ang kanyang young master kahit anong mangyari. Dahil walang sinumang tao ang makakapantay sa kanilang lord sa pagiging young master nila. Tumigil na si Count Fabius na rekrutin niya siya, kaya naintindihan niya na talagang ayaw niyang sumama sa kanila. Sinabi ni Chris sa kanya kung iniisip niya ring rekrutin ang kanyang mga kasamahan, mas mabuti pang sumuko na lang siya ngayon. Dahil walang sinuman sa kanila na pipiliing maglingkod sa ibang tao, maliban sa kanilang lord. Ngunit hindi niya pinansin ang mga sinabi ni Chris sa kanya, dahil nasa isip niya na wala siyang balak magtapon ng mga talentadong tao tulad nila sa ganitong pagkakataon sa buhay niya. Nang marinig ni Kevin na gusto siyang rekrutin ni Count Fabius sa kanilang panig, nainis siya dahil ang kanyang lord ay ang buong buhay niya. Sinabi niya mas pipiliin niya pang mamatay kaysa maglingkod sa ibang tao. Nagtataka na lang siya dahil sa pangalawa niyang subok ay tinanggihan siya ni Kevin kahit malaki ang inaalok niya sa kanya. Ang sunod naman niyang pinuntahan niya si Pocky, tinanong niya kung nakipagkasundo na ba siya sa kanyang lord tungkol dito. Kung hindi, ituturing niya na lang na walang nangyaring pag-uusap sa kanila ngayong araw na ito. At sunod niyang pinuntahan si Vulcan, ikinwento niya kay Fabius kung hindi siya nakilala ng kanyang lord, baka wala siyang mararating. Kaya ni hindi niya magawang isipin ang pagtataksilan niya siya. Tingin ni Count Fabius na sinabi niya sa kanila kanina na hindi iyon isang pagtataksil sa lord nila.
Habang palihim na dahan-dahan na naglalakad ng tahimik si Henderson para hindi siya marinig ni Fabius, pero nakita pa din siya nito. Kaya nagsusumisigaw siya at nagbingi-bingihan dahil sa inaalok sa kanila, kaya tinagpan niya ang mga tenga niya para hindi niya siya marinig. Sobrang nagtataka naman si Count Fabius sa mga tauhan ng ating bida, at gusto niya malaman kung bakit ba't sobrang tapat nila sa kanilang young master. Samantalang maggagabi na sa labas, pero todo ensayo pa din si Loren na siniswing niya ang kanyang kahoy na espada niya. Naalala niya sa mga sinabi ni Hans sa kanya, dahil sa nagbago ang asal ng kanilang master na si Roman, naging masaya si Baron Romero sa kanya. Gusto niyang malaman kung ano nga ba talaga ang nangyari sa kuya niya na si Roman. Dahil mula sa pagiging hangal niya sa Dimitri, naging pinakabatang ranker siya ng Cairo. At bukod ba doon pagkatapos ay naging bayani siya ng Cairo na tinalo si Butler na isang 5-star aura swordsman. Kung sa tingin niya kung ang kuya niya na si Roman ay nagbago ng ganito kalaki sa pagiging hangal papunta sa pagiging bayani. Naiinis siya sa sarili niya kung bakit ganito pa rin siya na hindi kayang harapin ang mga kinakatakutan niya. Na siya ay ang isang tao na nanatiling kasing walang halaga kahit nagsisikap siya ng sobra-sobra para ayusin ang sarili niya. Pagkatapos ilabas ni Loren ang mga alalahanin niya gamit sa pag-ensayo niya ay napagod na siya sa kakas-iwas ng espada. Pagdilat ng kanyang mga mata ay biglang nasa likod niya ang kuya niya na si Roman, tinanong ng kuya niya sa kanya kung ano ang ginagawa niya dito. Narinig ng ating bida mula kay Hans na hinahanap niya siya kaya pumunta siya dito, habang hindi siya makatingin sa kapatid niya. Sinabi ng ating bida na magsimula na siyang magsalita kung may gusto siyang sabihin sa kanya. Pero si Loren ay medyo nahihiya sabihin sa kuya niya, kaya nasabi niya na wala talaga siyang gustong sabihin sa kanya. Naasar na ang ating bida dahil parang nasayang ang oras niya sa pagpunta niya sa kanya. Dahil sa inis niya kaya linayasan niya ang kapatid niya, at bumalik sa mansyon nila habang hindi niya siya kinakausap. Kaya napagdesisyon ni Loren na sasabihin niya na ang lahat sa kuya niya para hindi na siya umalis, kaya nakiusap siya sa kanya kung pwede ba siyang huminto. Hindi din natiis ng ating bida ang kapatid niya kaya huminto muna siya para makinig sa kapatid niya na si Loren. Nang marinig ni Loren tungkol sa kuya niya noong una, ang naalala niya sa kanya hindi siya isang tao na mag-aabalang humawak ng espada at isusugal ang sarili niya sa iba sa hangganan sa ngalan niya. Nalaman ng ating bida ang isang taon na ang nakalipas ay hindi ganun katagal. Ngunit sinabi ng kapatid ng ating bida naging ganap siyang ibang tao mula noong huli silang nagkita. Ngunit tinatawag na siya ngayon ng mga tao bilang bayani ng Cairo. Kaya gusto niya siyang makausap dahil gusto niyang malaman kung ano ang nangyari sa kanya para magbago siya ng ganito kalaki. Naiiyak si Loren dahil noon, pareho silang hindi natutugunan ang mga inaasahan ng iba sa paligid nila. Pagkatapos marinig ni Loren tungkol sa kuya niya, gusto niya rin maging katulad niya. Dahil gusto niya din maging anak na ipinagmamalaki ng kanilang ama. Hindi ang anak na nagpapanggap na maayos at napipilitang ngumiti kapag nakikipag-ugnayan sa kanya. Gusto niya talagang ipakita sa kanilang ama ang kanyang mga sariling tagumpay. Nasa isip ng ating bida sa kapatid niya ay talagang bata pa siya. Dahil wala pa siyang 19 na taong gulang, at hindi pa sapat ang lakas niya para harapin ang bigat ng realidad. Nag-iisip ang ating bida kung ano ang gagawin niya sa kanya, dahil tinanggap ng mga tao sa paligid niya ang bagong Roman. Nagpasya silang hindi na ikabit ang lumang imahe ni Roman at bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Kaya napag-isipan niya na iyon din ang dapat niyang gawin sa mga kapatid niya, na maging sina Loren o Rodwell. Tingin niya na hindi niya sila dapat husgahan batay sa kanyang mga lumang alaala, kundi batay sa kanyang nakikita at naranasan mismo. Kaya kinausap ng ating bida ang kapatid niya, sinabi niya na ayaw niyang makitang hinahamak ang isang tao na may parehong apelyido tulad niya. Dahil makakasira iyon sa reputasyon ng pamilyang Dimitri at sa kanyang sariling reputasyon. Kaya ang sagot niya sa kanyang tanong kung siya ba ay dapat maging kwalipikado na maging Dimitri. Kung kwalipikado siya patunayan niya ang sarili niya sa pagsusulit sa swordmanship ng akademya. Sa nakaraang buhay ng ating bida nung siya pa ay si Baek Jung-hyuk, sila at kanyang mga kapatid ay kailangang magpatayan. Ngunit bilang naging Roman sa mundong ito, napansin niya na iba ang mga bagay dito. Kaya gusto niyang bigyan ng pagkakataon ng kanyang mga kapatid sa buhay na ito. Kinabukasan naganap na ang pagsusulit sa Royal Academy, sinabi ng instructor nila na sisimulan na nila ang pagsusulit sa paggamit ng espada. Nasa isip ni Loren tungkol sa sinabi ng kuya niya sa kanya, sinabi niya kung gusto niya ng sagot sa kanyang tanong, kailangan niya patunayan ang kanyang halaga. Tinawag ng guro si Loren Dimitri, sinabi niya sa kanya na siya na ang susunod na makikipagduelo kaya iniutos niya sa kanya na maghanda na siya.
Ang tinawag naman ang makakatapat ni Lauren ay si William Castro, iniutos ng guro nila na lumapit na sila. Si William ay natutuwa dahil makakalaban niya ulit si Lauren sa isang laban. Hindi niya inaakala na siya ang makakalaban niya sa lahat ng tao dito, makikita na masaya ang mukha ng hampas lupa. Tinitiyak niya na sisiguraduhin niya na dudurugin niya siya ng gusto sa pagkakataong na ito. Sinabi ng guro nila ang magiging resulta ng pagsusulit nila ay hindi nakasalalay sa kung sino ang mananalo o matatalo sa kanila. Dahil ang mahalaga kung gaano niya natutunan ang teknik niya. Pinaalalahanan niya sila na iwasan ang paggamit ng anumang nakamamatay na galaw sa pagsusulit na ito. Pagkatapos sabihin ng guro nila na simulan na ang pagsusulit, biglang sumugod kaagad ang hampas lupa. Sinabihan niya ang katunggali niya na isang duwag, makikita si Lauren na medyo nahihirapan na depensahan ang sarili niya dahil sa lakas ni William. Gusto naman itong tapusin kaagad ni William ang katunggali niya, makikita na siya ang nagiging agresibo sa kanilang laban. Umatake si William sa kapatid ng ating bida ng isang pag-atake na may mayabang na ekspresyon sa kanyang mukha, na hindi niya inaalala ang pag-atake ng kalaban niya. Ang atake niya ay direktang papunta kay Lauren, tingin ni Lauren na katapusan na niya dahil sobrang lapit na ang espada ni William sa kanya. Biglang naalala niya ang sinabi ng kuya niya, sinabi niya sa panahon ng pagsusulit sa paggamit ng espada, kailangan niyang ipakita sa lahat ng mga taong minamaliit siya kung gaano siya kagaling. Biglang sa hindi inaasahan sa kanilang laban ay nakatama siya ng malinis na atake banda sa panga ni William. At mukhang hindi niya inaasahan na matatamaan siya ng atake ni Lauren, dahil inisip niya sa kanya na madaling laban lang siya. Nasa isip ni Lauren na kailangan niyang baguhin ang takbo ng laban. Dahil gusto niyang patunayan ang kanyang halaga bilang isang nagdadala ng apelido ng pamilyang Dimitri. At magiging katulad niya din ang kanyang kuya na si Roman balang araw, kaya hindi niya palalagpasin ang mga sinabi ng kuya niya sa kanya. Makikita na hindi tulad dati natatakot siya kay William ngunit nagagawa na niya makipagsabayan sa kanya, nagugulat ang katunggali niya dahil sa pinapakita ni Lauren. Naaasar na si William sa kanya na mukhang hindi niya inaasahan na lalabanan siya ng maliit na si Lauren. Galit na galit si William sa kapatid ng ating bida, dahil sa inis niya binuhos niya na ang lahat ng galit niya sa pag-atake niya na may kasamang intensyon na tapusin siya. Pero buti na lang naiwasan ito ng kapatid ng ating bida, at bigla siyang nagsagawa ng counter-attack sa katunggali niya. Sinabi ni Lauren habang hinaharap niya si William, sinabi niya sa kanya na isa rin siyang Dimitri, kaya papatunayan niya ang sarili niya sa laban na ito. Makikita na ang atake niya ay malapit nang tumama sa mukha ng kalaban niya. Bigla nagising na lang siya na nakahiga sa sahig sa pagkatapos niyang labanan ang mayabang na maharlikang hampas lupa. Sinabihan siya ng instructor niya na sobrang mahigpit ang napapanood niyang laban kanina, na mukhang hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng lakas ng loob para labanan si William. Nang oras na bigla ang umatake si William sa kanya, mabilis niya itong naiwasan na hindi natatakot sa kanya. Sinabi niya kung hindi niya ginawa iyon, hindi siya pa rin magigising hanggang ngayon. Ngunit sa kabila nito, binati pa din siya ng instructor niya sa kanyang mahusay na nagawa niya ngayon. Sinabi niya na binabantayan niya si Lauren mula pa kanina, at binabawi niya na hindi siya isang taong walang talento. Dahil laging niya siyang nakikita na natatakot sa laban kay William, kaya hindi niya na ipapakita kung gaano siya kagaling sa laban. Sa nakaraang laban at pati na rin sa pagsusulit ngayon, sinabi niya ang dahilan niya kung bakit ipinaglalaban niya sila mula kay William ay dahil sa tingin niya ay kailangan niyang malampasan ang pagsubok na ito. Hindi makapaniwala si Lauren dahil sinusubukan pala siya na tulungan ng instructor nila dahil gusto niya siyang malampasan ang problema niya. Pero si Lauren ay medyo hindi naniniwala sa kanya, kaya sinabi ng instructor nila kung sa tingin niya kaya niyang magsinungaling sa estudyante niya. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang maniwala ng kaunti pa sa kanyang sarili. Sinabi niya kay Lauren sa nakikita niya sa kanya, hindi siya naiiba kay William. Kaya sinabihan niya siyang huwag matakot, makikita si Lauren na natutuwa na may kasamang luha sa kanyang mga mata. Pinayuhan siya ng guro niya kung magpapatalo siya sa kanyang isipan, wala siyang maaabot. Kaya sobrang nagpapasalamat siya sa kanyang guro dahil may natutunan siya sa kanya. Samantala naiinis si William sa mga nangyaring laban kanina. Dahan-dahan naman ito pinapakalma ng mga kasamahan niya, sinabi nila na kailangan niya muna magpahinga para maging ayos siya. Naiinis si William dahil sa ginawa sa kanya ni Lauren, dahil pinabayaan niya siya ng buong oras sa laban nila kanina.
Dahil naiinis siya dahil ang lakas ng loob niyang tignan siya ng ganon. Makikita na ang mga mata ni Lauren ay iba sa mga inaakala niyang nakita niya dati, dahil may nakita siyang kakaiba sa mga mata niya. Kaya sinabi niya sa mga kasamahan niya na hindi niya ito pwedeng palampasin. Kaya minukahi niya sa kanila na baliin nila ang isa o dalawang braso ni Lauren, para makaganti siya sa kanya. Natakot bigla ang mga kasamahan niya sa gustong gawin ni William kay Lauren, tinanong ng kulay asul na buhok kung gusto niya ba talaga pumunta sa ganitong sukdulan. Tinanong naman ng isang lalaki sa kanya kung hindi niya ba alam kung sino ang kanyang kapatid. Sinabi niya na si Roman Dimitri, ang tinatawag nilang bayani ng Cairo. Kaya kung magkakamali silang saktan si Lauren, maaari itong lumala bilang isyu ng mga pamilya nila. Pero si William ay walang pakialam kahit kapatid si Lauren ng isang bayani ng Cairo. Tinanong ng hampas lupa sa kanilang dalawa kung hindi nila alam kung sino siya. Sinabi niya na siya ang panganay na anak ng pamilyang Castro, at ang kanyang ama ay matalik na magkaibigan si Marquis Benedict mula sa pagkabata nila. Kaya walang magiging silbi ang pagiging bayani ng Cairo sa kanya dahil nasa tabi niya si Marquis Benedict. Dahil kahit ano ang gawin niya, walang magagawa ang sinuman sa kanya sa kaharian ng Cairo. Sinabi ng hampas lupa sa kanila na kahit na siya ay isang bayani ng Cairo, ito ang limitasyon ng linya ng pamilya kung saan siya pinanganak. Gusto niyang ipakita sa kanilang dalawa na walang halaga ang lahat sa harap ng tunay na makapangyarihan sa Cairo. Kaya iniutos niya sa kanilang dalawa na dalhin sa kanya si Lauren Dimitri ngayon na. Sinabihan niya sila kung maglalakas loob siyang lumaban sa kanila na hindi siya sumusunod, saktan nila siya at dalhin nila sa kanya si Lauren. Biglang narinig ng ating bida ang usapan nila. Tungkol sa kapatid niya na si Lauren, sinabi niya sa kanila kung pwedeng ba niya ulitin ang sinabi niya sa kapatid niya. Dahil gusto niya malaman ng ating bida kung ano binabalak nilang gawin sa kapatid niya. Laking takot ng dalawang kasamahan ni William na nanginginig sa takot, pero si William ay hindi nagpapatinag sa takot sa ating bida, sinabi niya na talagang sasabihin niya kung ano ang gusto niyang sabihin. Pero sinakal siya bigla ng ating bida, dahil sinabi ng hampas lupa sa kanya na ipapakita niya sa kanya na walang halaga ang pamilya ng ating bida sa harap ng tunay na makapangyarihan. Laking gulat nila dahil mabilis na pumunta ang ating bida sa hampas lupa na hindi nila napapansin. Tinanong ng ating bida sa kanya kung alam niya ba kung ano ang maling ginawa niya. Habang sinasakal niya siya, sinabi niya sa kanya ang pangbubuli sa kapatid niya na si Lauren ay kaya niyang palagpasin. Pero ang problema na narinig niya sa bibig ng hampas lupa na sinabi niya sa kanya. Narinig niya sa kanya na inisulto niya ang pangalan ng Dimitri at sinabi niya sa kanya na bubulihin niya ang kapatid niya na si Lauren. Seryosong sinabi niya sa kanila na lahat sila na minamaliit ang pamilya niya, kaya naiinis siya dahil hindi niya ito pwedeng palampasin ang sinabi niya. Kaya pinakawalan niya na ang hampas lupa, at iniutos sa kanya na dalhin niya siya sa kanilang teritoryo ngayon na. Hindi makahinga ng maayos si William sa mahigpit na pagkakasakal sa kanya ng ating bida. Tinanong niya sa ating bida kung bakit gusto ng ating bida na pumunta sa bahay nila. Sinabi ng ating bida kung ang isang batang walang muwang na mula sa kanila ay nagkamali, hindi ba't dapat ang mga magulang niya ang managot sa kasalanan niya? Dahil gusto niyang maranasan kung sino sa kanila ang tunay na may kapangyarihan. Samantalang maggagabi na sa mansyon ng pamilyang Castro, pinag-uusapan nila ang ginawa ni Count Fabius na tinanggihan siya ng lahat ng tauhan ng ating bida. Nagtataka naman siya dahil sinasabi niya ba sa kanya na binibigyan nila sila ng daan patungo sa tagumpay, ngunit tinanggihan nila ito. Kaya ito ang dahilan niya kung bakit ayaw niyang makipagkasundo sa mga karaniwang tao. May isang lalaki na kulay orange ang buhok, sinabi niya sa kanya na huwag niya na silang pansinin. Dahil ganyan talaga ang mga mababang uri ng tao ay hindi makakakita ng malaking oportunidad. Siya ay miyembro ng mga aristocratic faction, siya si Count Castro. Tinanong niya sa kanya kung si Roman Dimitri ay talagang napakagaling. Sumang-ayon naman si Count Fabius dahil may dahilan kung bakit tinataya ni Marquis Benedict ang lahat para lang makuha siya sa kanilang panig. May narinig siya na gusto niyang sabihin sa kanya dahil sinasabi niya lang ito sa kanya dahil siya ito. Sa tingin niya, iniisip ni Marquis Benedict na gawing manugang si Roman. Natutuwa naman si Count Castro sa nalaman niya tungkol sa ating bida, dahil doon gusto niya siyang makilala ng personal balang araw. Kaya nakiusap siya sa kanya na ayusin ang isang pagpupulong mula sa kanya kung magkakaroon sila ng pagkakataon sa hinaharap. Biglang may narinig siyang ingay sa labas na papalapit sa kwarto nila, kaya tinanong niya kung anong nangyayari sa labas. Ito pala ang kanyang anak, tinawag siya ng kanyang anak na galit na galit.
Nakita naman ni Count Castro kung sino ang kasama ng anak niyang hampas lupa, ito ang bayani ng Cairo na si Roman Dimitri. Sinumbong ni William sa tatay niya kung ano ang ginawa sa kanya ng ating bida. Sinabi niya sa tatay niya tungkol sa ating bida na isa lang siyang karaniwang tao at naglalakas loob siyang takutin, dahil siya ang panganay na anak ng pamilya Castro. Biglang napansin ni Count Castro kung bakit pumunta ang ating bida dito, dahil tiyak na may ginawang problema ang kanyang anak sa kanya. Gusto naman ni William na parusahan siya kaagad ng tatay niya. Biglang pinatahimik siya ng kanyang ama. Nagalit bigla si Count Castro sa anak niya, at hindi naman makapaniwala si William dahil nagalit sa kanya ang tatay niya. Tinanong ni Count Castro sa anak niya kung alam ba niya kung sino ang kinakasangkutan niya. Sinabi niya na si Roman Dimitri ay isang bayani na nagligtas sa kaharian ng Cairo. Kaya nagtataka siya sa kanyang anak kung paano siya makakapagsalita ng ganoong kawalang galang sa ganoong tao, dahil sa galit niya ay binato niya ang anak niya sa sahig. Humingi ng pasensya si Count Castro sa ating bida dahil mukhang naabala siya ng kanyang walang kwentang anak. Sinabi niya sa ating bida na sisiguraduhin niyang mapaparusahan niya ang kanyang anak ng husto, para matuto siya ng leksyon at para hindi na ito maulit pa. Kaya nakiusap siya sa kanya kung pwede ba siyang patawarin ng ginawa ng kanyang anak. Sinabi niya sa kanya kung may oras siya ngayong gabi na ito. Tinanong niya ang ating bida kung gusto niya bang magkape sila. Makikita na umaarte lang pala siya sa ating bida para maging maganda ang kinalabasan ng ginawa niya. Dahil sino ang mag-aakalang magkakaroon siya ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa kanya ng ganito kabilis. Nasa isip niya na hindi siya tatanggihan ng ating bida dahil siya ay nagpakumbaba sa kanya para humingi ng tawad. Ngunit ang ating bida ay tinanong niya si Count Castro kung ano sa tingin niya ang ginagawa niya ngayon. Sinabi niya na ang pagtanggap sa kanyang paghingi ng tawad ay hindi siya ang magpapasya, dahil siya ang magpapasya niyan. Abangan natin sa susunod na video natin. Nang nalaman ng kapatid ng ating bida na nasa panganib ang kuya niya, pinaalam niya kaagad ito sa kanilang ama. Dahil dito sa teritoryo ng Dimitri, ay nagsihanda sila upang makipagdigma sa pamilyang Castro pagkatapos na marinig ang sinabi ni Loren sa kanila. Nagalit si Baron Romero kay Count Castro dahil sa ginawa sa mga anak niya, kaya binalaan niya sila na kung hindi niya papakawalan ang kanyang anak, magsisimula sila ng digmaan. Kaya kung gusto mong abangan, paki-subscribe at paki-like ang video na ito at palaging i-on ang notification bell.